Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 421. Sa isang vilya sa isang bundok sa Vista Verde. Matapos bumalik sina Jeric, Luma, at Lilian sa Vista Verde, nanirahan sila sa hillside villa ni Lilian sa Eldoria. Tuwang-tuwa si Gina nang makitang bumalik si Liliani. Siyempre, para mapigilan si Gina na gumawa ng asno, sinabi na lang ni Lilian kay Gina na matalik niyang kaibigan si Luna. Hindi sinabi ni Jeric na kay Jeric din si Luna. And likas na namuhay silang tatlo nang hiwalay kay Gina ay walang pinaghihinalaan. Sa mas mababa 3 araw pagkatapos dumating si Luna sa Vista Vercal, nagpadala ang kanyang lolo ng grupo ng mga empleyado sa Vista Verde para tulungan si Luna na magtayo ng kumpanya. Bukod dito, nakipag-ugnayan si Jeric kay Helene at sa Field Group para tulungan siya sa negosyo ng kumpanya. Kaya naman, wala pang 10 araw, na itatag ang kumpanya ni Luna sa Vista Verde. Siyempre, ang bagong tatag na kumpanya ng Luna, ay hindi pinangalan ng Suarez Group tulad ng dati. Tinawag itong Luna Corporation. Pinangalanan niya ang kumpanya sa kanyang sarili. Pagkatapos, inilaan din ni Luna ang kanyang sarili sa mga gawain ng kumpanya at walang oras na guluhin si Jeric. Bihira para kay Jeric ang malaya. Nagpahinga si Lilian sa hillside villa sa Vista Verde ng mahigit 10 araw, at pagkatapos ay tumawag ang kanyang ahensya. Kinailangan niyang umalis sa Vista Verde papuntang Dragon Roost sa gitnang rehiyon para mag-shoot ng pelikula. Pagkaalis ni Lilian, biglang naalala ni Jeric na sinabi niya kay Victor na pupuntahan niya si Julene sa lalong madaling panahon. Sumakay si Jeric ng taxi mag-isa papunta sa Blade Gate. Dumating ang taxi sa paanan ng Blade Gate. Pagkatapos ay naglakbay si Jeric sa kalsada paakyat sa bundok at masayang nakarating sa Blade Gate. Pagdating pa lang niya sa Blade Gate, nakilala ng 2 apprentice na nagbabantay sa gate si Jeric at agad na naging masaya. Mr. Agosta, nandito ka na. Ang dahilan kung bakit nakilala nila si Jeric sa isang sulyap ay naging kakilala na ni Jeric ang lahat ng nasa Blade Gate mula nang mag-isa siyang pumasok sa Blade Gate at talunin ang lahat ng martialists doon. Tinulungan ni Jeric si Blade Gate na bumuo ng isang alyansa sa Stargate at iba pang mga sekta. Isa siyang bayani sa mata ng lahat sa Blade Gate. Bilang karagdagan, si Jeric ay may isa pang mahalagang pagkakakilanlan, ang syota ni Julene, ang anak ng pinuno ng sekta. Kaya naman, nang makita nila si Jeric, lahat sila ay magalang at masaya. Isang gwardya, na isang mani-A-list, ang nagsabi kay Jeric, Mr. Reg, I'll report this to the sect leader and Miss Geller. Ngayon din. Pagkatapos noon, sumugod ang Marty A-list sa Blade Gate. Sa sandaling lumakad si Jeric sa looban, siya ay gate martialists. Nakatayo sa harap si Victor. Nakangiti si Victor, habang si Julene naman ay namumula. Dumating sina Victor at Julene kasama ang ilang Blade. O King Sol Emna. Tuwang-tuwa siya dahil mahigit 20 araw na niyang hindi nakita si Jeric mula nang umalis si Jeric sa Blade Gate. Masasabing sa nakalipas na 20 araw, pinangarap niyang makita si Jeric. Walang araw na ayaw na niyang makita si Jeric. Bukod dito, sinabi sa kanya ng kanyang ama na hiniling niya kay Black Eagle Master, ang pinuno ng Stargate, na sabihin kay Jeric na pumunta at makita siya sa lalong madaling panahon. Sinabi rin sa kanya ng kanyang ama na mahal din siya ni Jeric at pupunta siya upang makita siya sa lalong madaling panahon. Pumayag din ang Black Eagle Master. Gayunpaman, habang naghihintay si Julene araw-araw, hindi niya maiwasang mag-alala na makalimutan siya ni Jeric. Gayunpaman, sa sandaling ito, nang makita niyang lumitaw si Jeric sa Blade Gate, ang lahat ng kanyang mga alalahanin ay itinapon sa kanyang isipan. Tumingin si Victor kay Jeric at nakangiting nagtanong, Jeric, sa wakas nandito ka na. Saan ka nagpunta nitong mga araw? Sinabi ni Jeric, bumalik ako sa Vane kamakailan at nakipag-usap sa ilang mga bagay sa negosyo. Sa oras na ito, lumapit si Julene kay Jeric, nagniningning ang kanyang magagandang mata, at sinabing, Jeric, kumusta ka nitong mga araw na ito? Tumango si Jeric. Napakagaling. Pagkatapos ay tumingin si Jeric kay Julene at nagtanong, ano ang tungkol sa iyo?
Gustong sabihin ni Julie na hindi maganda ang lagay niya, pero ngayon nakuha na niya ang gusto niya at nakita si Jeric, na wala rin ang hinanakit sa puso niya. Sinabi niya kay Jeric, okay lang din ako. Jeric, hinihintay ni Julie ng pagbisita mo sa mga araw na ito. Ngayong narito ka na, makipag-chat. May gagawin ako. Napakabait ni Victor at iniwan ang pagkakataon sa dalawang kabataan. Sinulyapan ni Julie ng kanyang ama na may hinanakit sa pagsasabing iniisip niya si Jeric. Kabanata 422. Dahil dito ay nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan. Nang makitang nakatitig si Jeric sa kanya, hindi napigilan ni Julie na iyuko ang ulo at bamulong, bakit palagi kang nakatingin sa akin? Ngumiti si Jeric at sinabing, napakaganda ng girlfriend ko. Tumahimik ka. Ngumuso si Julien. Bagamat sinabi niya, tuwang-tuwa si Julien sa kanyang pandinig. Sabi ni Jeric, pumunta tayo sa likod ng bundok. Inilibot ni Julien ang kanyang mga mata kay Jeric. Siguradong may gagawin na naman si Jeric. Gayunpaman, sinundan pa rin niya si Jeric sa likod ng bundok. Dumating sila sa likod ng bundok, nakakita ng bato, at naupo ng magkasama. Sa umpisa ay maayos naman silang dalawa kaya natural na maraming sweet talk ang namamagitan sa kanila. Sa mga susunod na araw, nanatili si Jeric sa Blade Gate. Araw-araw, kasama niya si Julien, naglilibot, at masaya. Pareho silang nakatayong dalawa, parang mga paro-paro sa mga bulaklak. Hindi alam, nanatili si Jeric sa Blade Gate ng 3 o 4 na araw. Sa araw na ito, nakatanggap si Jeric ng isang mensahe sa WhatsApp mula kay Elaine. Hello, Jeric. Dahil sinasamahan ni Jeric si Julie nitong mga araw na ito, hindi kailanman nakipag-ugnayan si Jeric kay Elaine. Dahil pinadalhan siya ni Elaine ng mensahe, sumagot si Jeric, Elaine, ayos lang ako. Kamusta ang recovery ng tatay mo? Nang makilala niya si Elaine sa hotel, muntik na itong halayin ni Tobias para makaipon ng $200,000 para sa operasyon ng kanyang ama. Nitong mga nakaraang araw, nalaman ni Jeric kay Elaine na marami nang nabawi ang kanyang ama mula sa kanya. Mga pinsala. Jeric, nakakalakad na ang tatay ko with someone's assistance. Gusto ka pa niyang makita, ang kanyang tagapagligtas, sagot ni Elaine kay Jeric. Ngumiti si Jeric at nagpadala ng voice message, kailangan mong ipadala sa akin ang iyong address. Sige, hahanap ako ng oras para makita ang future father-in-law ko, pero ikaw. Sinasabi ko lang. Huwag seryosohin. Alam kong busy ka, sagot ni Elaine kay Jeric. Makikita na napakamaalalahanin niya kay Jeric. Natatakot siya na baka malayo talaga siya para makita ang kanyang ama. Gayunpaman, ipinadala pa rin niya ang address kay Jeric. Hindi. XXX Street, Zelok City, Dragon Roast. Halika kapag ang iyong magkaroon ng oras. Tiningnan ni Jeric ang address. Ang Dragon Roast ay matatagpuan sa gitnang rehiyon ng Eldoria, at ang Dragon Tiger Hall, ang Five Poison Sect, ang Seven Star Sect, at Valley of the Medicine King. Na siyang 4 na noble sect sa gitnang rehiyon, ay matatagpuan doon. Sagot ni Jeric. Okay. Hahanap ako ng angkop na oras para bisitahin ang aking biyenan. Okay, babalik ako sa Oakhaven in a month. Pwede na tayong magkita. Sobrang na-miss ni Elaine si Jeric. Naisip ni Jeric sa kanyang sarili, mukhang napaka-miss niya. Bakit hindi ako pumunta sa Dragon Roast sa susunod na 2? Anyway, wala akong gagawin. Gayunpaman, upang bigyan ng sorpresa si Elaine, hindi sinabi ni Jeric sa kanya. Sa halip, nagpadala siya ng voice message sa kanya. Magkita tayo. Pagkatapos mag-chat ni na Jeric at Elaine, tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niya na ito ay isang tawag mula kay Spencer, ang pinuno ng sekta ng Dragon Tiger Hall. Natarante si Jeric. Ano sa lupa ang nangyari? Bakit siya tinawag ni Spencer? Kaya kinuha niya ang telepono at nagtanong, Mr. Lloyd, bakit mo ako tinatawag ngayon? May importante ba? Panginoon, may magandang balita ako sa iyo. Mahigit sa 100 medium-sized at maliliit na sekta sa Dragon Roast ang handang makipag-alyansa sa amin pagkatapos malaman ang balita ng aming alyansa.
Kaya pagkatapos makipag-usap sa iba pang tatlong lider ng sekta, nagpasya kaming magdaos ng isang Grand Alliance ceremony sa loob ng 3 araw. Sa telepono, tila tuwang-tuwa at masaya si Spencer. Panginoon, ikaw ang pinuno ng alyansa na hinirang ng aming 12 sekta. Gusto ka naming imbitahan na dumalo sa gayong engranding seremonya ng alyansa, gayon din ang 8 sekta sa Oakhaven na magdiwang ng sama-sama. Medyo nagulat si Jeric. Siyempre, kailangan niyang magsabi ng mga magagalang na salita. Hindi ko inaasahan na gagawin mo ang mga katamtamang laki ng mga sekta sa Dragon Roost na aktibong bumuo ng isang alyansa sa lalong madaling panahon, Mr. Lloyd. Parang par-ami ng par-ami ang mga sekta sa ating alyansa, at lalo tayong umuunlad. Congratulations! Lahat ito ay salamat sa Black Eagle Lord, sabi ni Spencer. Pinakay mo kami sa pagdami ng mga kakampi. Malayo ka talaga at matalino. Awkward na umubo si Jeric at sinabing, huwag kang mag-alala, Mr. Lloyd. Ang seremonya ng alyansa sa Dragon Roost ay gaganapin sa loob ng 3 araw, at ang 8 sekta sa Oakhaven at ako ay tiyak na makakarating doon sa tamang oras. Sa telepono, hindi maipaliwanag na masaya si Spencer. Ang galing! Hihintayin kita ng 3 pinuno ng sekta. Kabanata 423. Sa gabi, isang kabilugan ng buwan ang nakasabit sa atik ng Blade Gate. Sa atik, magkayakap sina Jeric at Julene. Dahil papaalis na si Jeric sa Blade Gate, nagkaroon sila ng mas matinding gabi ngayong gabi. Matapos mapagod ng magulong gabi, nakatulog silang dalawa ng mahimbing. Kinaumagahan, nagmula sa malagang tran. Ang patio ng Blade Gate. Sa atik. Si Julene, na may malambot na balat at kalahating hubad na dibdib, ay natatakpan lamang ng manipis na kubrekama, na nagbabalangkas sa kanyang magandang figura. Sa huni ng mga ibon, bahagyang commandant ang pilak mata ni Julene. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang mga mata. Sa unang tingin, nakita niya ang isang bangkos ng mga bulaklak sa maliit na mesa sa harap ng kama. Maliwanag ang mga bulaklak. Hindi na kailangang sabihin, sila ay napili lamang. Naamoy niya ang mahinang halimuyak ng mga bulaklak sa silid. May note sa tabi ng bouquet of flowers sa mesa. Kinuha ni Julene ang note sa mesa gamit ang kanyang balingkinitang kamay. Nakasulat dito, Julene, hindi ko guguluhin ang panaginip mo. Pumitas ako ng mga bulaklak para sa iyo sa likod ng burol. Hangad ko ang kaligayahan mo araw-araw. Hintayin mo akong bumalik. Jeric, na nagmamahal sa iyo magpakailanman. Pagkabasa nito ay bahagyang namula si Julene. Nakaalis na si Jeric bago siya magising. Medyo nadismaya siya. Ngunit bago umalis si Jeric, pumili siya ng bagong bouquet para sa kanya. Bukod dito, ang mga salitang isinulat ni Jeric sa tala ay puno ng pagmamahal para sa kanya. Iniisip ang kagalakan na kanilang inilaan kagabi, mas naging masaya siya. Tumingin sa bintana si Julene at naisip, sana matapos na ni Jeric ang trabaho niya sa lalong madaling panahon at bumalik sa akin. Sa paliparan sa Zelok City, umugang ang isang eroplano at lumapag. Maraming tao ang dumarating at umaalis. Sa labasan ng mataong arrival hall, lumabas ang isang binata na may dalang malita, at salaming pang-araw. Lumapit sa gilid ng taxi lane ang binata na nakasuot ng sunglass. Hinubad niya ang kanyang sunglasses at kumaway sa isang taxi, na maya-maya ay huminto sa kanyang harapan. Ang binata na may hawak na pares ng salaming pang-araw ay si Jeric. Inilagay niya ang malita sa trunk at umupo sa back seal. Sir, saan po kayo pupunta? Tanong ng driver. Dragon Roost Hotel, sabi ni Jeric. Okay. With that, pinaalis na ng driver. Makalipas ang 20 minuto, dumating ang taxi sa Dragon Rose City Hotel, na matatagpuan sa gitna ng Zelok. Ang Dragon Roost Hotel ay isa sa mga pinakamarangyang 5-star hotel sa Zelok City. Sikat na sikat ito kahit sa Dragon Roost. Bumaba si Jeric sa taxi at hinayla ang malita niya papasok sa hotel. Bago pumunta sa Dragon Roost, nakapag-book na si Jeric ng kwarto sa hotel sa pamamagitan ng internet. Beep. Binuksan ni Jeric ang pinto gamit ang room card, hinayla ang kanyang malita, at pumasok sa silid ng hotel.
Pagkatapos, iniligpit niya ang malita. Nagtimpla siya ng isang tasa ng kape, naupo sa sofa sa silid, at nagpahinga. Habang umiinom ng kape, pinagmasdan niya ang tanawin ng lungsod sa labas ng floor-to-ceiling window. Bilang kabiserang lungsod ng Dragon Roast, ang Zelok City ay may populasyon na halos 10 milyong tao. Ang negosyo dito ay maunlad at maunlad. Maraming matataas na gusali sa labas, na isang kamangha-manghang tanawin. Tumingin si Jeric sa kape sa kanyang tasa na malapit nang maubos at naisip, bueno, mukhang dapat akong maghanap ng ibang lugar upang uminom ng kape. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at pinaandar ang kanyang God's Eye. Sa susunod na sandali, nakita niya si Elaine na nakasuot ng kulay brown na damit sa isang high-end cafe na daan-daang metro ang layo mula sa hotel. Ang kanyang mukha ay dalisay at kaakit-akit, at ang kanyang figure ay payat. May hawak siyang tray sa kanyang kamay, may hawak na tasa ng kape, pabalik-balik sa kafe, at naghain ng kape sa mga customer. Ang kanyang matamis na ngiti ay labis na ikinatuwa ng maraming bisita sa kanyang serbisyo at sunod-sunod na nagpasalamat sa kanya. Bukod dito, marami rin ang mga binata na ang mga tingin ay nakatuon sa kanya, at ang kanilang mga titig ay puno ng pagsamba. Nakita ni Jeric sa kanyang God's Eye na si Elaine ay nagtatrabaho sa isang cafe. Kabanata 424. Bago siya dumating sa Dragon Roast, nalaman niyang nagtatrabaho si Elaine sa isang cafe malapit sa hotel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng God's Eye. Ito rin ang dahilan kung bakit nanatili si Jeric sa hotel na ito. Alam din ni Jeric ang dahilan kung bakit pansamantalang hindi bumabalik sa paaralan at nagtatrabaho sa cafe si Elaine. Ito ay dahil ginastos ng kanyang ama ang lahat ng $200,000 pagkatapos ng operasyon. Gayunpaman, sa panahon ng paggaling ng kanyang ama, kailangan niyang uminom ng gamot, na malaki rin ang gastos. Gayunpaman, hindi sinabi ni Elaine kay Jeric ang tungkol dito. Pinili ni Obvi na magtrabaho sa cafe upang kumita ng pera. Ayaw niyang magulo si Jeric, kaya siya. Kaya naman, naawa si Jeric sa kanya. Napakabuting babae ni Elaine. Sa sandaling ito, pinaikit ni Jeric ang kanyang mga mata. Parang may nakita siya sa kanyang God's Eye. Bigla siyang sumimangot, at isang matalim na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Hindi ko inaasahan na may maglalakas loob na mangbuli sa babae ko. Tinapos ni Jeric ang kanyang kape, inilagay ang tasa sa mesa, at lumabas ng silid. Sa Starlight Cafe. Isa itong high-end na cafe. Marami sa mga taong pumunta dito para sa kape ay mga white-collar worker at mga business elite sa mga nakapalibot na gusali ng opisina. Si Elaine ay nagtatrabaho bilang isang waitress sa cafe. Siya ay nagkaroon ng isang pambihirang hitsura at isang slim figure. Masasabing siya ang pinakamagandang tanawin sa karinderyang ito. Hinawakan niya ang isang tasa ng kape at pabalik-balik sa bulwagan, na naging focus ng maraming white-collar men at maging ang mga business elite. Basag. Sa oras na ito, ilang sports car ang nakapark sa parking lot sa labas ng cafe, kabilang ang Ferrari, Lamborghini, at Bugatti. Bumaba sa sasakyan ng 3 binata mula sa mayayamang pamilya at ilang matataas na bodyguard. Mr. Laurier, bakit interesado kang pumunta sa cafe na ito para magkape ngayon? Sa oras na ito, isang lalaking nasa edad 30s, na nakadamit ng mga disenyong damit, ay nagtanggal ng kanyang salaming pang-araw. Tumingin siya sa isang lalaking nakaasol na kamiseta, mga 30 taong gulang, na may makantab na buhok at salaming pang-araw. Hinubad ng lalaking naka-blue shirt ang kanyang sunglasses at inilagay sa bulsa ng kanyang shirt. Isang evil smile ang lumitaw sa kanyang mukha. Siyempre ang sarap ng kape dito, at maganda rin ang waitress. Hey, Mr. Laurier, may crush ka ba sa isang magandang waitress? Nakangiting tanong ng isa pang binata na nasa 20s, na maayos din ang pananamit. Si Mr. Laurier, tumawa ang lalaking naka-blue shirt. Nagbibiro lang ako. Ang Starlight Cafe na ito ay pagmamayari ng Laurier Group, at ang kape dito ay mas masarap kaysa sa ibang mga kafe. Kaya dinala kita dito para matikman. Sana ay matulungan mo ako sa aking negosyo sa hinaharap. Mabilis na sinabi ng dalawa pang mayayamang binata, huwag kang mag-alala,
Ginoong Laurier. Siguradong pupunta tayo dito para uminom ng kape in the future. Nang marinig ito, ngumiti si Mr. Laurier, inabot niya ang mga balikat ng dalawang mayayamang binata. Good. Pasok na tayo. Si Mr. Laurier at ang dalawang mayayamang binata ay pumasok sa kafe. Pumasok silang tatlo sa kafe, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Biglang sumigaw ang isang babae. Sa loob ng isang segundo, isang tasa ng kape ang tumalsik sa asul na kamiseta ni Mr. Laurier. Ang tasa ng kape ay nahulog sa lupa at nabasag sa mga piraso. Hawak ang tray, nagulat si Elaine. Humingi siya ng tawad kay Mr. Laurier at sinabing, "Sir, sorry." At sinabing, Kabanata 425. Hindi inaasahan ni Elaine na biglang papasok ang mga taong ito nang maghahain na sana siya ng kape sa A. Customer. Isa pa, masyado silang engrossed sa kanilang usapan kaya hindi na nila napansin ang mga tao sa kanilang paligid. Kaya naman, hindi nila napansin na lumapit si Elaine na may dalang kape. Hihilingin na sana sila ni Elaine na gumawa ng paraan ng CM. Sa sumunod na sandali, tumalsik ang kape sa sando ni. Nabangga ni Laurier ang kape sa kamay niya. Laurier. Habang nakikipag-usap si Mr. Laurier sa mga binata, bigla niyang nalaman na nabahira ng kape ang kanyang kamiseta. Bumangon ang galit sa kanyang puso. Pagkatapos noon, itinaas niya ang kanyang ulo at malapit nang mag-flirt. Gayunpaman, nang bumagsak ang tingin niya kay Elaine, natigilan siya. Ang galit na kanina lang ay lumitaw sa kanyang mga mata ay hindi namamalayang nawala. Sa pagkakataong ito, nakita ng dalawang matatangkad na bodyguard na nakatayo sa likod ni Mr. Laurier si Elaine na nagtatapon ng kape sa damit ng kanilang amo. Agad nilang sinigawan si Elaine, "Ikaw waitress, alam mo ba kung paano gawin ng maayos ang trabaho mo? Bakit mo nabuhusan ng kape si Mr. Laurier?" Nakaramdam ng mali si Elaine. Kahit na nasunog si Mr. Laurier sa kanyang kape, ngunit si Mr. Laurier at ang kanyang mga kasama ay mga panauhin. Patuloy lang ang paghingi ng tawad ni Elaine kay Mr. Laurier. "Sir, hindi ko po sinasadya. Sorry talaga." Sa oras na ito, nakita ng isang middle-aged manager na nakasut sa kafe ang eksenang ito. Nagulat siya, lalo na nang makita niya si Mr. Laurier. Pagkatapos, mabilis siyang naglakad papunta kay Mr. Laurier at magalang at may kasalanang sinabi, "Hello, Mr. Laurier. Ikinalulungkot namin ang pagdumi sa iyong mga damit pagdating mo sa kafe." Pagkatapos humingi ng tawad kay Mr. Laurier, bumaling ang middle-aged manager kay Elaine at galit na sinabi, "Elaine, kilala mo ba kung kanino ka nabuhusan ng kape? Siya ang Vice CEO ng Laurier Group at anak din ng pamilya Laurier. Masyado kang reckless. Hindi ka karapat-dapat na maging empleyado ng isang high-end na coffee shop. Mula ngayon, tinanggal ka na sa Starlight Cafe. Pwede ka nang umalis." Sabay namutla si Elaine. Hindi niya inaasahan na agad siyang tatanggalin ng manager ng kafe. Gayunpaman, hindi niya nais na mawalan ng trabahong ito. Dahil hindi lang maganda ang kapaligiran dito, mataas din ang sweldo. Ang pinsala ng kanyang ama ay nagpapagaling, at kailangan niya ng maraming pera para makabili ng gamot para sa pagpapagamot. Kung wala ang trabahong ito, maaapektuhan ang paggamot ng kanyang ama. Bagamat makakahanap siya ng ibang trabaho, sa kauna iyon ay hindi rin niya kayang bumili ng gamot para sa H. Kaya naman sobrang balisa si Elaine. Kailangan lang niyang maghanap ng bagong trabaho, ngunit gagawin niya. Crafter na nawalan ng trabahong ito. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Pinigilan niya ang kanyang luha at sad sa manager, "Mr. Winston, pwede bang huwag mo akong paalisin?" Ang nasa katanghaliang gulang na manager ay walang ekspresyon at hindi natinag. Sabi niya, "Hindi, nadungisan ng kape na dala mo ang damit ni Mr. Laurier. Hindi ka na qualified na magpatuloy na maging waiter sa tindahang ito." Napakalupit ng manager na nasa katanghaliang gulang kay Elaine dahil matagal na siyang ipinaalam ng kanyang mga nakatataas. Kanina. Alam niyang pupunta si Mr. Laurier sa Starlight Cafe para pangasiwaan ang lugar ngayon. Gusto pa niyang gumanap ng maayos sa harap nitong si Mr. Laurier. Hindi niya akalain na magiging walang ingat si Elaine na nabuhusan ng kape si Mr. Laurier.
Hindi ba't ito ay isang sadyang pagtatangka upang sirain ang kanyang mga plano? Dagdag pa rito, gusto niyang pawiin ang galit ni Mr. Laurier, kaya agad niyang pinaalis si Elaine. Sinabi ni Elaine na may hinaing, ngunit Mr. Winston. Hindi ako maaaring mawalan ng trabahong ito. Ang tatay ko. Kailangan niya ng pera. Paggamot. Sinigawan ng manager si Elaine at gusto siyang tanggalin. Maraming mga kabataang lalaki, mga manggagawa sa puting kwelyo, at mga elit sa negosyo ang umiinom ng kape sa kafe. Noong una, pumunta sila dito para magkape. Siguro gusto lang nilang mag-relax at maibsan ang pressure pagkatapos ng trabaho. Ngunit mula nang makita nila si Elaine, na napakaganda kaya't gumaling ang isipan, marami sa kanila ang umiinom ng kape hindi lamang para makapagpahinga, kundi para makita din siya. Ito ay isang magandang tanawin upang pagmasdan. Sa makatuwid, maraming tao ang gustong manindigan para kay Elaine nang makita nilang siya ay napinsala. Gusto nilang tumayo para sa kanya, ngunit hindi nila magawa. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Zack, ang taong sangkot, ay hindi inaasahang kalmado at sinabi sa middle-aged manager, Mr. Winston, aksidenteng natapon ng waitress ang damit ko ng kape. Kabanata 426. Kailangan bang tanggalin siya? Tsaka nagsorry na siya sa akin. Hindi pa ba sapat iyon? Pagkasabi noon ni Zack, maraming tao sa kafe natatayo na sana at nakipagtalo sa manager nang walang kamalay-malay na umupo. Natigilan din si Mr. Winston. Hindi niya inaasahan na hindi masisisi ni Zack si Elaine. Ang dahilan kung bakit niya pinaalis si Elaine ay para mapasaya si Zack. Malinaw na nagkamali siya sa pambabala. Oo. Tama ka, Mr. Laurier. Kung tutuusin, veterano na sa trabaho si Mr. Winston kaya agad itong tumango at yumuko. Pagkatapos, tumingin siya kay Elaine at sinabing, narinig mo, Elaine. Hiniling sa akin ni Mr. Laurier na panatilihin ka rito. Bilasan mo at pasalamatan mo siya. Hindi inaasahan ni Elaine na hahayaan ito ni Zack. Agad niyang sinabing may pasasalamat kay Zack. Salamat, Mr. Laurier. Magalang nang umiti si Zack. Miss Powell, huwag mong isapuso. Maliit na bagay lang yan. Pagkatapos, na parang walang nangyari, lumingon si Zack sa dalawang binata sa tabi niya at sinabing, Josh at Cameron, maupo tayo doon. Nagkatinginan ang dalawang mayamang binata at ngumiti ng makahulugan. Sige, punta tayo at magkaroon ng Sir. Sa oras na ito, tumingin si Zack kay Elaine at sinabing, Miss Powell, pakibigyan kami ng 3 tasa ng kape. Natauhan si Elaine at agad na sinabi kay Zack. Oo, Mr. Laurier. Pagkatapos, agad siyang tumakbo para magtimpla ng kape. Naglakad si Zack at ang dalawa pa sa isang table sa sulok. Para naman sa mga bodyguard ni Zack at ng kanyang mga kaibigan, humanap sila ng ibang table at umupo. Hindi inaasahan ni Mr. Winston na ganoon kadaling lutisin ni Zack ang problema. Dahil dito, medyo natarante siya. Nabalitaan na si Zack ay isang hindi pangkaraniwang mayabang at dominanti. Tao. Paano siya naging napakadali? Hindi kaya mali ang tsismis? Natarante rin si Mr. Winston. Pagkatapos ay inutusan niya ang stall na linisin ang mga mantsa ng kape sa lupa at ang mga sirang piraso ng tasa. Matapos makaupo si Zack at ang dalawang Cyan, tumingin ang dalawang lalaki kay Zack na may ngiti sa mga labi. Sabi ni Josh, Mr. Laurier, noong nakaraan, kung may nang-ahas na magtapon ng kape sa damit mo, kailangang putulin ng lalaki ang kanyang mga daliri, at malamang na ipadala ang babae sa club para samahan ang ilang lalaki sa kama. Anong nangyayari ngayon? Napakaawa ni Zack. Hinayaan niya lang. Siya pa rin ba ang nangungunang supling ng gitnang rehiyon? Tama, sikat na sikat si Zack sa Dragon. At Riveran. Ang Laurier Group ay isang makapangyarihang pamilya sa isang angkan. Nagkaroon din ng malaking imperyo ng negosyo, ang Laurier Group. Dahil sa kanyang pamilya at negosyo, magagawa ni Zack ang anumang gusto niya sa mga probinsya ng Dragon Roost at Springs. Kilala siya at kilala bilang pinakamataas na supling ng gitnang rehiyon. Kabanata 427. Zack ay isang pambahay na pangalan sa Dragon Roost at Riveran.
Kahit na ang pinakamayabang sa mayayaman ay kailangang mag-ingat sa kanya. Kaya naman, nang sinabuyan ng kape si Zack ngayon at hindi siya nawala sa galit bagkus ay napakaamo, hindi ito makapaniwala kina Josh at Cameron. Para siyang naging ibang tao. Siyempre, hindi sila bobo. Maaari silang magtelan. Mukhang interesado si Zack kay Elaine. Isang misteryosong ngiti ang lumitaw sa Ang numero unong sayen ng gitnang rehiyon, si Zack, ay ang parehong Zack. Ngunit ang taong nagbuhos ng kape sa aking damit ngayon ay hindi isang ordinaryong tao. Habang nagsasalita si Zack, kumuha siya ng tissue sa tissue box na nasa mesa at pinunasan ang basang kape na bahagi ng shirt niya. Nang marinig ito, tahimik na nagkatinginan sina Josh at Cameron. Mukhang tama sila. Mahal na mahal ni Zack si Elaine. Ngumiti si Cameron at sinabing, si Elaine ay hindi isang ordinaryong tao, ngunit isang diwata. Sa puntong ito, tumingin si Cameron kay Zack at sinabing, bakit hindi mo siya hayaang maging girlfriend mo, Mr. Laurier? Sabi ni Josh, Mr. Si Laurier ay nagpapalit ng mga kasintahan na kasing dali ng pagpapalit ng damit. Iniisip ko kung hanggang kailan mo papanatilihin ang iyong relasyon kay Miss Powell sa pagkakataong ito. Bagamat walang relasyon sina Zack at Elaine, napag-usapan na siya nina Cameron at Josh bilang kasintahan ni Zack. Hindi naman ito kakaiba kay Zack. Gaya nga ng sinabi ni Josh, hindi mabilang ang mga babae sa paligid niya, at ang pagpapalit ng girlfriend ay kasing dali ng magpalit ng damit. Sa kanyang opinyon, maaari niyang makuha ang sinumang babae na gusto niya. Ganoon din si Elaine. Dahil nagustuhan niya ito, walang paraan para makatakas ito sa kanya. Tumawa si Zack. This time, baka hindi na ako playboy. Magbabago ang playboy at ituturing siyang mabuti ng buong puso. Nagsasabi siya ng totoo. At least, iyon ang iniisip niya sa mga sandaling iyon. Simula nang una niyang makita si Elaine ay labis siyang nabighani sa maganda at dalisay nitong mga mata, pati na rin sa napakarilag nitong mukha. Marami na siyang nakitang babae at masasabing manhid at walang puso sa mga babae. Gayunpaman, iba sa kanyang paningin ang dalisay at inosenteng si Elaine na siyang nagpaningning sa kanyang mga mata at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito rin ang unang pagkakataon na ang mayabang at dominanteng supling ng sentimo ay hindi nawala sa kanya. Init ng ulo. Sa kauna-unahang pagkakataon, siya ay naging isang mabuting maginoo. Gusto niyang mag-iwan ng magandang impresyon kay Elaine. Tumawa si Cameron at sinabing, wow, nakakamangha. Si Mr. Laurier ay magsisimula ng bagong buhay. Kung makalabas ang balita, maraming babae ang masasaktan sa pagkawala ni Mr. Laurier. Sa oras na ito, nakita ni Zack si Elaine na papalapit na may dalang 3 tasa ng kape sa isang tray. Agad niyang ibinulong kina Cameron at Josh, she's coming. Huwag mong hayaang marinig ka niya. Nang marinig ito, sina Cameron at Josh ay parehong tumango sa iyong plano. Milya. Huwag kang mag-alala, Mr. Laurier. Hindi ito masisira. Lumapit si Elaine na may dalang kape at sinabi kay Zack at sa dalawa pa, handa na ang kape mo. Ibaba ko ito para sa iyo. Tumango naman si Zack at ang dalawa pa. Naglagay si Elaine ng 3 tasa ng kape sa mesa sa harap ni Zack at ng dalawa pa. Pagkatapos, humihingi ng tawad si Elaine kay Zack, Mr. Laurier, sorry talaga. Nabuhusan ko ng kape ang damit mo kanina. Bibilhan kita ng bagong shirt pagkatapos ng trabaho. Ngumiti si Zack at sinabing, hindi mahalaga, Miss Powell. Tumingin si Zack kay Elaine at nagtanong, sabi mo ba ay aalis ka na sa trabaho, Miss Powell? Tumango si Elaine. Aalis ako sa trabaho sa loob ng 1.5 oras. Nasa morning shift ako. Sabi ni Zack, salamat sa pagsusumikap mo. Kasalanan ko kung ngayon lang kayo pinagsabihan ni Mr. Winston. Naaawa ako sa iyo, Miss Powell. Nagulat sina Cameron at Josh nang marinig iyon. Ito bang mayabang at nangingibabaw na nangungunang supling ng gitnang rehiyon ay magiging isang mabait na tao? Siyempre, alam din nila na tuluyan ang nagbago si Zack sa ibang tao dahil gusto niyang mag-iwan ng impresyon na gentleman siya kay Elaine. Hindi ito ang unang pagkakataon na naglaro si Mr. Laurier ng ganoong kalokohan para makipag-ugnay sa isang inosenteng dilag. Nalinlang din si Elaine sa performance ni Zack.
Maganda ang ugali at ugali ni Zack kaya naman naramdaman niyang isa itong mabuting tao. Mr. Laurier, kasalanan ko. Hindi mo problema. Tama si Mr. Winston. Mas pagtutuunan ko ng pansin ang aking trabaho sa ang kinabukasan. Matapos sabihin iyon kay Zack, idinagdag ni Elaine, Mr. Laurier, magtatrabaho na ako. Kabanata 428. Matapos panoorin ang pag-alis ni Ella Life, sa wakas ay umiwas si Zack. Hindi napigilan nina Cameron at Josh ang tumawa. Congratulations, Mr. Laurier. Matagumpay kang nakagawa ng isang perpektong imahe sa puso ng Diyosa na ito, binabaybay ni Cameron si Zack, may ngiti sa labi. Palihim ding tinignan ni Josh si Zack. Iniisip ko kung paano tatanungin ni Mr. Laurier ang Diyosa na ito sa susunod. Tumingin si Cameron kay Josh at sinabing, hindi ba obvious? Hindi ba tinanong lang ni Mr. Laurier ang Diyosa kung kailan siya makakakuha ng trabaho? Sinabi ng Diyosa na siya ay makakaalis sa trabaho sa loob ng 1.5 oras, at tanghalian na noon. Tiyak na hihingi ni Mr. Laurier ang Diyosa para sa luat pagkatapos ay natural na agos ang lahat. Tumango si Zack. Tulad ng inaasahan ng aking kaibigan, si Cameron ang pinakamagaling sa akin. Tinanong ni Zack si Elaine tungkol sa oras ng trabaho niya dahil gusto niyang makasama siya ng tanghalian. Well, huwag muna nating pag-usapan si Elaine. Pag-usapan muna natin ang oil mining project ng Dragon Roast, biglang tumingin si Zack sa dalawang mayamang binata at seryosong sabi. Seryoso din ang itsura ni na Cameron at Josh. Kumunot ang noo ni Cameron at sinabing, sa orihinal, kung ang pamilya Reynolds, ang pamilya Ellis, at ang pamilya Laurier ay nagsanib puwersa upang magbid para sa proyekto ng pagmimina sa Dragon Robs, nanalo sana kami. Sino ang mag-aakala na ang nangungunang 4 na pinansyal na grupo ng Dragon Roast, ang mga pamilyang Gibson, Zaid, Cyrus at Lot, ay magtutulungan upang mapanalunan ang karapatan sa pagmimina na may bid na $25 bilyong, na mas mataas kaysa sa bid na $5 bilyong mula sa tayo. Sinabi ni Zack na hindi sinasadya, ang proyekto ng pagmimina ng langis ng Dragon Roast ay isang malaking proyekto ng langis na matagal nang hinahanap ng Laurier Group. Hindi ko akalain na sa sobrang tagal nating paghahanda, may harang sa atin. Mr. Ibinalik ni Laurier, ang aming mga undercover na ahente sa Dragon Tiger Hall, ang 7-Star Sect, ang 5 Poison Sect, at ang Valley of the Medicine King, ang balitang nagkaisa ang 4 noble sects sa gitnang rehiyon. Kaya naman ang top 4 financial group sa Dragon Roast na nasa ilalim ng kanilang kontrol ay nagsanib kamay para magbid, sabi ni Cameron na may galit sa kanyang mga mata habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Ang 4 na noble sects ng Dragon Roast ay hindi masyadong nagkakaisa noong nakaraan. Bakit ngayon sila bumubuo ng alyansa? Tanong ni Zack na may pagtataka. Lumingalinga si Cameron sa paligid at nakita niyang lahat ng mga customer ay umiinom ng kape o nakikipag-usap sa kanilang mga kaibigan. Wala man lang nakapansin sa kanila. Pagkatapos, hininaan ni Cameron ang kanyang boses at sinabi kay Zack, ibinalik ng aking undercover agent ang balita na ang dahilan kung bakit nagkaroon ng alyansa ang 4 noble sects ay dahil nakakuha sila ng treasure map na nawala ng ilang dekada sa Oakhaven. Nagulat si Zack nang marinig iyon. Isang treasure map. Kabanata 429. Siyempre, alam ni Zack ang tungkol sa treasure map. Ngunit hindi ba nawala ang treasure map ng ilang dekada? Bakit ito muling lumitaw sa mundo? Sa isang tame-time na ekspresyon, tinanong ni Zack si Cameron, ang impormasyon ba ay nakuha ng iyong mga tauhan? Tumango si Cameron. Totoo naman. Hindi sila kailanman nagkakamali. Bukod dito, nakakuha din ako ng isang napakahalagang piraso sa kakampirin ng Dragon Roast. Mahigit 100 maliliit at katamtamang laki ng mga sekta at mga noble sect na pinamumunuan ng Dragon Tiger Hall. Nagulat na sabi ni Zack, bagaman ang mga sekta sa Dragon's Hunt ay walang maraming salungatan sa isa't isa, mukhang hindi ito isang alyansa. Paano magiging handang makipag-alyansa ang iba pang medium-sized na sekta sa 4 noble sects gaya ng Dragon Tiger Hall? Alam ni Zack na kung magkakaroon ng alyansa ang 4 noble sects,
Maaaring hindi nila mapinsala ang interes ng isa't isa, ngunit maaari pa nilang palawakin ang interes ng isa't isa. Gayunpaman, ang alyansa sa pagitan ng maliit at katamtamang laki ng mga sekta at ng apat na noble sects ay simple lamang. Walang kinalaman. Sa makatuwid, ang alyansa sa pagitan ng maliliit at katamtamang laki ng mga sekta at mga marangal na sekta tulad ng Dragon Tiger Hall ay hindi kumikita, at sila ay magdurusa pa ng malaking kabiguan. Gayunpaman, nalutas ng sinabi ni Cameron ang mga pagdududa ni Zack. Ang dahilan kung bakit ang maliliit at katamtamang laki ng mga sekta sa Dragon Roost na kaalyado sa Four Noble Sects ay dahil maaari nilang ibahagi ang treasure map sa Four Noble Sects. Sabi ni Zack na kumikinang ang mga mata. Mukhang handa ang apat na sekta na maharlika na dalhin ang lahat ng katamtamang laki at maliliit na sekta sa Dragon Roost papunta sa kanilang panig upang palakasin ang kanilang lakas. Sa ganitong paraan, ang Dragon Roost ay mapabilang sa apat na noble sects. Tama na. Kung hindi, paanong ang mga karapatan sa pagmimina na inakala natin ay ninakawan ng top 4 financial groups? Sabi ni Cameron na may galit sa kanyang mga mata. Obvious naman na pagkatapos mag-alyansa ang Four Noble Sects, hindi nila sineseryoso ang pamilya Laurier. Ngayon gusto nilang bumuo ng isang alyansa sa lahat ng maliliit at katamtamang laki ng mga sekta sa Dragon Roost. Hindi lang mababa ang tingin nila sa pamilya Laurier, ngunit minamaliit din nila ang Cloudsea Sect sa likod ng pamilya Laurier. Sa isang matalim na kislap sa kanyang mga mata, sinabi ni Zack, ang apat na noble sect ay talagang matapang. Ang ilang mga sikat na sekta ay gustong lumaban sa isang malaking angkan. Nililigawan lang nila si kamatayan. Kabanata 430. Ang clan na binanggit ni Zack ay isang sekta sa Eldoria na may mga masters at martialists, kaya tinawag itong clan. Ang lakas ng isang guro ay higit kaysa sa isang first class na Marty Alis. Ito ay dahil sa dakilang lakas ng guro kaya ang pagkakaroon ng cleric ay mas malakas kaysa doon. Ang mga sikat na sekta. Mr. Laurier, ang Four Noble Sects at iba pang medium-sized at small sects ng Dragon Roost ay bubuo ng isang alyansa sa loob ng 2 araw sa Dragon Tiger Peak, bulong ni Cameron. Sabi ni Zack na may mabangis na tingin sa mga mata. Sa 2 araw, pupunta tayo sa Dragon Tiger Peak para tingnan. Hindi ko sila bibitawan pagkatapos nakawin ang pagmimina ng langis. Isa sa pamilya Laurier na determinado naming makuha. At kung masunuri nilang ibibigay ang treasure map na lutisin ang alyansa, at susuko sa pakikipaglaban sa Cloudsea Sect, maaari akong magpanggap na walang nangyari. Ang dahilan kung bakit labis na nag-aalala si Zack tungkol sa langis ay ang pamilya Laurier ay isang sikat na higanteng langis sa gitnang rehiyon, na kilala bilang King of Petroleum. Masasabing matagal nang nakatutok ang pamilya Laurier sa oil mining project. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sa huli, ang karapatan sa pagmimina ng malaking proyektong ito sa pagmimina ay kukunin ng top 4 financial groups na kontrolado ng Four Noble Sects ng Dragon Tiger Hall. Nagdesisyon si Zack na babawiin niya ang Dragon Roost oil mining project kahit anong mangyari. Tama ka Mr. Laurier. Tuturuan natin ng leksyon ang mga sektang ito sa Dragon Roost at ipaalam sa kanila kung sino ang may huling say sa mga lalawigan ng Dragon Roost at River Springs, sabi ni Cameron na may malungkot na mukha. Ang gitnang rehiyon ay napakalaki, at ito ay binubuo ng 4 na lalawigan, Dragon Roost, River Springs, Rod, at Lorraine. Ang mga lalawigan ng Dragon Roost at River Springs ay matatagpuan sa katimugang bahagi ng gitnang rehiyon, na kilala bilang Central South. Tulad ng para sa Rod at Lorraine, sila ay matatagpuan sa hilaga ng gitnang rehiyon, na kilala bilang Central North. Ang pinakamalaking puwersa sa 2 lalawigan ng Central South ay ang Cloudsea Sect, na sinundan ng ang 4 na sektang maharlika. Sa makatuwid, sa katunayan, ang Central South ay nasa saklaw din ng impluwensya ng Cloudsea Sect. Ang alyansa sa pagitan ng Four Noble Sects ay walang alinlangan na isang hamon sa awtoridad ng Cloudsea. Ang sekta. Ang Cloudsea Sect ay natural na hindi mananatiling tahimik. Pagkatapos makipag-usap kina Cameron at Josh, nagpasya si Zack na pumunta sa kaganapan ng Dragon Tiger Hall sa loob ng 2 araw. Noon lang, nakita ni Zack si Elaine.
Mukhang nakaalis na siya sa trabaho. Bitbit niya ang kanyang bag at kumakaway sa kanyang mga kasamahan. Pagkatapos, Elaine Wokitin. Nakita rin ito nina Cameron at Josh. Ngumiti sila kay Zack at sinabing, Mr. Laurier, walang trabaho ang Diyosa. Ito ay sa iyo. Pagkakataon. Nakangiting tumayo si Zack at sinabing, Tara na. Pagkatapos, lumabas si Zack sa kafe. Nang makitang aalis na si Zack, nagmamadaling pumunta si Mr. Winston para makita siya. Column, Mr. Laurier. Sa takot na hindi niya maabutan si Elaine, lumabas si Zack ng kafe nang hindi sinasagot si Mr. Winston. Natigilan si Mr. Winston. Pwede bang si Mr. I? Sa pagkakataong ito, nakita niyang hinahabol ni Zack si Elaine. May urgent ba? Bakas sa mga mata niya ang pagtataka, parang may naintindihan siya bigla. Sa oras na ito, umalis din sina Josh at Cameron sa kafe kasama ang ilang mga bodyguard. Sandali lang, Miss Powell. Babalik na sana si Elaine pagkatapos ng trabaho nang biglang may narinig siyang sigaw mula sa likuran. Lumingon siya, only to find that it was Zack. Natigilan si Elaine. Ano ang gusto ni Mr. Laurier sa kanya? Mr. Laurier, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Magalang na tanong ni Elaine habang papalapit sa kanya si Zack. Napangiti si Zack. Tawagin mo na lang akong Zack, Miss Powell. Hindi mo na ako kailangang tawaging Mr. Laurier. Nakita ko na, ikaw, ay umalis sa trabaho, at tanghal iyan na ngayon kaya gusto ko. Treat mo ako ng lunch. Nagulat si Elaine. I treat kita sa isang pagkain. Tumango si Zack. Tama na. Napag-alitan ka ni Mr. Winston ngayon lang sa kafe dahil sa akin. Nalulungkot talaga ako, kaya gusto kitang i-treat sa isang pagkain, para hindi ako ma-guilty. Natawa si Elaine at sinabing, Mr. Laurier, hindi mo naman talaga kasalanan. Kasalanan ko ta. Mangyaring huwag isa puso. Siyempre, hindi mo naman ako kailangang i-treat ng pagkain. Ako. Babalik muna ako. Aalis na sana si Elaine. Ikaw ang unang taong nakilala ko na nang ahas na tumanggi kay Mr. Laurier, Miss Powell. Natatakot akong pagtawanan siya kapag lumabas siya in the future, isang tamad na boses ang nagsabi sa sandaling ito. Ang nagsalita ay si Cameron. Mukhang nahihiya si Elaine. Obviously, inimbitahan siya ni Zack na mananghalian dahil sa kabaitan. Ang bastos niya para tanggihan siya ng ganito. Siguradong ipapahiya niya si Zack. Gayunpaman, nagmamadali rin siyang umuwi dahil hindi pa gumagaling ang kanyang ama sa kanyang pinsala at nag-iisa sa bahay. Nagmamadali siyang bumalik at magluto para sa kanyang ama. Napatingin si Zack kay Elaine nang may pag-asa. Basta pumayag si Elaine na mag-lunch kasama niya, confident siya na malasing siya habang kumakain. Pagkatapos, ang babae ay magiging kanya ng buo. Habang nag-aalangan si Elaine ay may umalangaw-ngaw na boses. Sorry, na late ka. Nagpa-appointment na ako para mag-lunch kasama si Elaine. Nang marinig ang pamilyar na boses na ito, hindi napigil ang lumingon ni Elaine. Hindi niya alam kung kailan sumulpot si Jerick sa likuran niya. Tuwang-tuwa si Elaine at sumigaw, Jerick, bakit ka